Magandang araw mga ka-co-op, nagbabalik pong muli si Teacher Jen para po sa continuation ng ating video tutorial about revised standard chart of accounts for cooperatives. So welcome po sa part 2 ng ating topic. So ang mga accounts po na mababanggit natin dito ay ang mga karaniwan or madalas lamang po na gamitin po ng mga kooperatiba sa kanilang mga transactions. So if you want the complete list, maaari po ninyong i-visit ang website ng CDA at i-search nyo lamang po ang revised standard chart of accounts for cooperative. So let's start. Isa-isahin na po natin ang mga accounts under statement of financial condition. So we have asset account. So ito po yung mga ari-arian po ng kooperatiba. So meron po tayong tinatawag na current assets. So ito po yung mga ari-arian ng isang co-op na madali pong ma-convert sa cash. Karaniwan po sa loob na isang taon o sa normal na operating cycle ng negosyo. Ang mga ito po ay ginagamit upang ponduhan ang pang-araw-araw na operasyon ng negosyo. So narito po yung halimbawa ng mga current assets. Una po yung cash and cash equivalents. Ito po yung mga pera sa cash register, bank accounts at short-term investment na madali pong ma-convert sa cash. Ang mga halimbawa naman po ng cash and cash equivalents ay yung cash on hand. Pisikal na pera na nasa kamay po ng co-op. Kasama rito ang bills, coins at iba pang anyo ng pera na madali pong magamit para sa mga gastusin. Pangalawa po ay yung cash in bank. Mga pondo po o balanse sa bank accounts ng co-op tulad ng checking or savings account. Ito po ay madaling ma-access para po sa mga transaksyon sa pamamagitan po ng withdrawal, checks o kaya naman po ay electronic transfer. Next po ay yung cash in co-op federation. So ito naman po yung pondo o contribution na idineposito po or ininvest po ng isang cooperative member sa isang federation ng mga kooperatiba. Ito po ay maaaring bahagi ng kita ng co-op o para sa mga layunin ng pamamahala o pagpapatakbo po ng federation. So halimbawa po yung mga cash contribution o yung dividends na nakahold po sa isang cooperative federation. So next, we have petty cash fund. Ito naman po yung maliliit na halaga ng pera na itinalaga para po sa agaran, minor o kaya naman po emergency na gastusin. Ang petty cash fund po ay karaniwang pinamamahalaan ng isang responsableng miyembro at regular po na nire-replenish. Ginagamit po ito para sa maliliit na gastusin tulad po ng pamasahe, snacks or kaya naman po yung supplies. At panghuli po yung revolving fund. Isang uri naman po ito ng pondo na regular pong nire-replenish matapos pong gamitin para sa mga particular na gastusin. Ito po ay ginagamit para sa paulit-ulit or pang-araw-araw pong operasyon ng isang organisasyon. Halimbawa po yung fund para po sa mga supplies, emergency na gastusin o kaya naman po yung operational needs. So next type of current asset ay yung tinatawag po nating loans and receivable. Ito naman po ay tumutukoy sa halaga ng utang ng mga kliyente o kaya po ng mga miyembro sa negosyo or sa co-op. Kabilang po dito ang lahat po ng uri ng pautang na ginawa po ng kumpanya. So under po ng loans and receivable, meron po tayong tinatawag na loans receivable current. Ito po yung bahagi ng loans receivable na due o babayaran pa ng borrower ngunit nasa loob pa ng itinakdang panahon ng pagbabayad. Ito po ay hindi pa considered na overdue or past due. Isang loan po ito na may natitirang balanse na due para po sa loob ng susunod na 30 araw. Pinapakita po ang mga kasalukuyang account na nananatiling nasa loob po ng terms of payment. So yung loans receivable po madalas pong ginagamit ng mga credit cooperative. Sunod po ay yung loans receivable past due. Ito naman po yung bahagi ng loans receivable na lumagpas na po sa due date or itinakdang panahon ng pagbabayad. Ang mga ito po ay overdue at nangangailangan na po ng agarang aksyon para makolekta. Halimbawa po isang loan na dapat bayaran noong nakaraang buwan ngunit hindi pa po nababayaran. So tumutulong po ito sa pagtukoy ng delinquent accounts para po magamit sa collection strategies or provisioning. And then, may tinatawag din po tayong loans receivable restructured. Ito naman po yung mga pautang na may binago or inayos po sa terms of payment dahil po sa kahilingan ng borrower o sa kagustuhan po ng lender na gawing mas magaan ang kanilang pagbabayad. Kasama po sa restructuring ang pagbabago po ng interest rate, extension ng loan term, o pagbawas po ng principal.
So halimbawa po, isang borrower po na hindi makabayad sa original na schedule ay binigyan po ng mas mahabang panahon para mabayaran po ang utang. And then, we have loans receivable litigation. Ito naman po yung mga utang na hindi po nabayaran at kasalukuyang sumasailalim po sa legal na proseso o kaso upang makolekta. Ang account na ito ay tumutukoy po sa mga pautang na inireklamo na sa korte o sa ibang legal po na paraan ng koleksyon. So halimbawa, isang borrower po na hindi nagbayad ng utang sa kabila po ng paulit-ulit na notice ay kinasuhan na po ng co-op. Next, we have unearned interest and discount. So yung unearned interest, ito po ay tumutukoy sa bahagi po ng interest na hindi pa kinikita or natatanggap ng co-op dahil ang loan ay hindi pa fully paid. At ang discount naman po ay tumutukoy sa pagbabawas na ibinigay sa borrower para po sa early payment o iba pang dahilan. So pareho po itong kinikilala bilang liability hanggang sa ito po ay ma-earn or ma-realize. Halimbawa po sa isang loan, kung ang interest para sa buong loan term ay 50,000, ngunit ang term ay 3 taon, ang unearned interest po para sa ikalawa at ikatlong taon ay magiging bahagi po ng unearned interest account. So nakakatulong po ito sa tamang pagkilala ng kita sa tamang panahon sa ilalim po ng prinsipyo ng accrual accounting. Next po, we have allowance for probable losses for loan. So ito po ay isang accounting provision para po sa posibleng hindi mabayarang pautang or loans receivable. Ito po ay tinatabi bilang bahagi po ng financial management para po sa mga doubtful accounts. Kilala rin po ito bilang loan loss provision. Halimbawa, kung ang institusyon ay may loan receivable na 1 million at inassess po na 50,000 ang posibleng hindi mabayaran, ang halagang ito po ay ilalagay po sa allowance for probable losses. So, ang kahalagahan po nito, nagbibigay po ito ng proteksyon laban po sa hindi inaasahang pagkalugi mula sa mga hindi mabayarang pautang. At tinutulungan po ang co-op na mapanatili ang katumpakan ng kanilang financial statements. So next type po ng loans and receivable ay yung accounts receivable trade current. Ito naman po yung mga utang na babayaran ng mga customer sa negosyo sa loob po ng normal na credit term or sa susunod na 1 taon. Ang accounts receivable po ay karaniwang nagmumula sa pagbebenta ng produkto or serbisyo na may credit terms. Meron din po tayong tinatawag na accounts receivable trade past due. Tumutukoy naman po ito sa mga utang ng mga customer mula po sa pagbebenta ng produkto o serbisyo na lumampas na po sa due date ng pagbabayad. And then, meron po tayong accounts receivable trade restructured. Ito naman po yung mga trade receivables na may binagong terms dahil po nahihirapan ng customer na bayaran ang original na terms. Ang pagbabago po ay maaaring nasa anyo ng extension ng payment period, pagbabawas po ng interest o principal, o pag-aayos po ng repayment schedule. And of course, meron po tayong accounts receivable trade litigation. Tumutukoy naman po ito sa mga trade receivables na dinala na po sa korte o sumasailalim po sa legal na proseso para makolekta. So karaniwan po ito ay mula sa mga customers na hindi po nagbayad sa kabila po ng paulit-ulit na follow-up or reminders. At syempre, meron din po tayong allowance for probable losses for accounts receivable. Isang accounting provision po para sa posibleng hindi mabayarang accounts receivable. So itinatabi po ito upang masalamin ang realistic net value ng receivable sa financial statements. So next type of current asset ay yung tinatawag po natin na inventories or yung mga inventaryo. Ang inventories po ay tumutukoy sa mga produkto, materyales or kalakal na hawak po ng isang negosyo para sa produksyon, pagbebenta o operasyon. Ito po ay bahagi ng current asset dahil karaniwang ibinebenta o ginagamit ito sa loob po ng 1 taon o ng operating cycle ng negosyo. So meron po tayong merchandise inventory. So ito po yung mga produktong binili para sa muling pagbebenta. Kadalasang ginagamit po sa mga negosyo ng retail or kaya naman po ng wholesale. Then meron po tayong tinatawag na prepaid expenses. Ito naman po yung mga bayarin na binayaran ng maaga ngunit hindi pa po natatanggap ang kaukulang serbisyo o produkto. Ito po ay isang uri ng current asset dahil ito ay magiging benepisyo sa negosyo sa loob po ng 1 taon o ng operating cycle. Halimbawa nga po yung prepaid rent para sa susunod na 6 na buwan o kaya naman po yung prepaid insurance premium. So meron din po tayong tinatawag na other current asset. Ito naman po yung mga current asset na hindi po pasok sa karaniwang mga kategorya tulad ng cash,
accounts receivable o inventories. Ang iba pang kasalukuyang asset ay madali pong ma-convert sa cash o magagamit po sa loob po ng isang taon. Halimbawa po yung advances to employees, short-term investment, o yung accrued income. Halimbawa po yung interest income na na-earn ngunit hindi pa po natatanggap. Punta na po tayo sa non-current asset. Ito po yung mga asset na hindi po madaling ma-convert sa cash o magamit po sa loob ng isang taon. Kadalasan ito ay ginagamit para sa pangmatagalang operasyon ng negosyo. Under po ng non-current asset ay yung tinatawag po nating other long-term financial assets. So ito po ay tumutukoy sa mga financial na asset na hawak po ng isang negosyo para po sa pangmatagalang layunin, karaniwang lampas sa isang taon o operating cycle. Ang mga asset po na ito ay hindi po agad ma-convert sa cash at kadalasang ginagamit po bilang investment o bahagi ng risk management. Halimbawa po yung long-term investment sa bonds, stocks o kaya naman po mutual funds. Pwede rin po yung mga loans receivable na babayaran po sa mahigit isang taon. Next po ulit, under non-current asset, yung property, plant, and equipment. So meron po tayong mga tangible na asset na ginagamit po para sa operasyon ng negosyo at hindi po para sa pagbebenta. Karaniwang tinatawag po na fixed asset or long-term asset. Halimbawa po ng property, plant, and equipment ay yung land o yung lupa, permanenteng asset na hindi po nadidepreciate. Pangalawa po yung building o gusali, mga istruktura tulad ng opisina, warehouse o kaya naman po pabrika. Sunod naman po yung furniture and fixtures. Ito naman po yung kagamitang pang-opisina tulad ng lamesa, upuan at ilaw. And then we have machineries and equipment, mga makinarya at kagamitan na ginagamit po sa produksyon. At panghuli po, meron tayong transportation equipment. Ito naman po yung sasakyang ginagamit sa operasyon tulad po ng mga delivery trucks. At ang lahat po ng ito ay nilalagyan po natin ng accumulated depreciation. Ang accumulated depreciation po ay isang contra-asset account na nagtatala po ng kabuuang halaga ng depreciation ng isang asset mula po sa panahon na ito ay nakuha hanggang sa kasalukuyan. Binabawas ito sa historical cost ng asset upang maipakita ang net book value o ang natitirang halaga po ng asset. And then, we have other non-current asset. Ito naman po yung tumutukoy sa mga asset na hindi po madaling ma-convert sa cash at karaniwang ginagamit po para sa pangmatagalang operasyon o layunin. So, ang halimbawa po nito ay yung other funds and deposit. Mga pondo o deposito na inilaan po para sa isang particular na layunin at hindi agad magagamit para po sa regular na operasyon ng negosyo. Karaniwang itinuturing itong bahagi ng other non-current asset dahil ang mga pondo po ay madalas na inilalaan para po sa mahigit isang taon. So next po, we have liabilities account, yung mga obligasyon po o utang po ng isang co-op. So meron din po tayong tinatawag na current liabilities. Ito po yung mga obligasyon na kailangan pong bayaran sa loob na isang taon. Una po yung deposit liabilities, obligasyon po ng co-op sa kanilang mga depositors. So under deposit liabilities, meron po tayong tinatawag na savings deposit. Ito po yung pondo ng depositor or ng miyembro na maaari pong i-withdraw anumang oras. And then meron po tayong time deposit. Ito naman po yung pondo ng miyembro or depositor na nakalock sa isang particular na panahon at may mas mataas na interest. At meron din po tayong tinatawag na other deposit liabilities. Ito po yung iba pang anyo ng deposito tulad po ng tinatawag na escrow o kaya naman po ay pledge deposit. So next po, under current liabilities ay yung tinatawag po nating trade and other payables. Ito naman po yung utang ng negosyo kaugnay po ng operasyon nito. Una po yung accounts payable. Mga utang po sa suppliers dahil po sa biniling produkto o serbisyo. So may tinatawag po tayong accounts payable trade. Ito po yung mga utang sa mga suppliers ng pangunahing produkto o materyales na ginagamit po sa operasyon. And then meron din po tayong tinatawag na accounts payable non-trade. Ito naman po yung utang sa mga serbisyo o bagay na hindi po direktang kaugnay ng produkto, tulad po ng utilities. And then, we have other payables. Ito po yung iba pang utang na hindi po sakop ng accounts payable. And then, meron din po tayo tinatawag na accrued expenses. Ito naman po yung mga gastos na naipon pero hindi pa binabayaran tulad po ng sweldo o kaya naman po ng utilities. Next, we have SSS, EC,
PhilHealth Pag-ibig Premium Contribution. So tinatawag po siyang contribution payable. Mga contribution po na dapat bayaran sa mga ahensya ng gobyerno. Utang ng co-op para po sa contribution po ng mga empleyado nito. So next, we have withholding tax payable. Buwis po na wini-withhold mula po sa kita ng empleyado o supplier at dapat pong bayaran sa BIR. Then we have income tax payable. Buwis po na dapat bayaran ng negosyo batay po sa kita nito. And then, meron po tayong interest on share capital payable. Ito naman po yung interest na babayaran sa mga shareholder para po sa kanilang inilaang capital or yung kanilang pong investment. Then, yung patronage refund payable naman po, balik kita po na ibinibigay sa mga miyembro ng kooperatiba. At meron po tayong tinatawag na due to union or federation. Utang po sa union o federation. Karaniwang bahagi po ito ng kasunduan ng co-op at ng federation. So, other current liabilities, iba pa pong obligasyon na hindi po nakalista sa ibang kategorya, ngunit kailangang bayaran na po kaagad. Sunod po ay yung tinatawag din nating non-current liabilities. So, ito po yung mga utang o obligasyon na kailangan bayaran sa panahon po ng higit sa 1 taon. Ito po ay karaniwang may kaugnayan sa pangmatagalang pagpapatakbo ng co-op. So, meron po tayong loans payable, mga utang po ng co-op mula sa bangko o iba pang institusyong pampinansyal na may mas mahabang termino kaysa 1 taon. So, pangmatagalang utang, ginagamit po ito para sa malalaking proyekto tulad ng pagbili ng ari-arian, planta, or kagamitan. May kasama po itong interes. Karaniwan po itong may kaakibat na interes at nakadepende po sa napagkasundoang rate. So, we have members' benefits and other funds payable. Ito naman po yung mga obligasyon ng kooperatiba, association, or kaya naman po ng organization sa kanilang mga miyembro na kailangan pong bayaran o ibalik po sa hinaharap. So, members' benefit payable, ito po yung mga benepisyo tulad ng retirement funds, dividend, o iba pang pondo para po sa mga miyembro. And then, other funds payable, mga pondo po na inilalaan para po sa mga layunin ng miyembro gaya po ng educational assistance, emergency fund o kaya naman po ay welfare fund. And last po, under statement of financial condition ay yung equity. Una po yung members equity. Ito po yung bahagi ng netong kita at kontribusyon ng mga miyembro sa kapital ng kooperatiba. Nagpapakita po ito ng pagmamay-ari ng miyembro sa kooperatiba. May tinatawag po tayong subscribe share capital common. Ito po yung kabuoang halaga ng shares na inisubscribe or ipinangako po ng miyembro na bibilhin. Ngunit hindi pa po lubos na nababayaran. Ang common po ay tumutukoy sa ordinaryong shares na ibinibigay po sa mga miyembro. Pangalawa po yung subscription receivable common. Halaga po ng subscription sa shares na hindi pa nababayaran ng miyembro. Ito ay ipinapakita bilang asset sa libro ng kooperatiba hanggang ito po ay mabayaran. And then meron po tayong paid up share capital common. Ang kabuoang halaga ng shares na nabayaran na ng mga miyembro. Ito ang mga aktwal na kontribusyon ng miyembro sa kapital ng kooperatiba. At meron po tayong tinatawag na undivided net surplus. Netong kita po ng kooperatiba na hindi pa naipamamahagi sa mga miyembro or nailalaan sa mga statutory fund. Karaniwang inilalagak para sa pangkalahatang pondo ng kooperatiba. Then, net loss, ang kabuuang pagkawala o deficit ng kooperatiba pagkatapos pambawasan ang lahat po ng gastos mula sa kita. Binabawas ito sa equity na miyembro. Donation or grants, mga pondo pong natanggap ng kooperatiba mula po sa mga individual, organisasyon o pamahalaan na hindi po kailangang ibalik. Ginagamit ito sa operasyon o para sa mga layunin po ng kooperatiba. At panghuli po yung statutory funds, mga pondo po na kinakailangang ilaan ng kooperatiba alinsunod sa mga regulasyon. Halimbawa po yung Cooperative Code of the Philippines. Under po ng statutory funds, meron po tayong tinatawag na reserve fund. Ito po yung pondo na inilaan mula po sa netong kita para po sa proteksyon ng kooperatiba laban po sa pagkalugi o iba pang di inaasahang gastusin. Pangalawa, yung Cooperative Education and Training Fund. Porsyento po ng netong kita na inilaan para po sa pagsasanay at edukasyon ng mga miyembro at empleyado ng kooperatiba. Pangatlo, yung Community Development Fund.
bahagi po ng kita na inilalaan para po sa pagpapabuti ng komunidad kung saan naroon ang kooperatiba, gaya po ng mga proyekto sa kalikasan, edukasyon o kalusugan. At panghuli po, yung optional fund, pondo po na inilalaan para po sa mga layunin na hindi po kinakailangan ng mandato, ngunit na pagkasunduan po ng mga miyembro, tulad po ng pangkalahatang welfare fund o kaya naman po ay emergency fund. At dito po nagtatapos ang ating video tutorial ngayon. Nilikha po ang Standard Chart of Accounts for Cooperatives upang maging gabay sa tamang pagkaklasify ng mga accounts na apektado sa mga transaksyong nagaganap po sa ating kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy nyo pang panoorin ang mga susunod po nating video para po sa part 3 ng topic na ito. See you again on my next tutorial mga ka-co-op. Bye!